Hello, welcome to the Principles of Structural Analysis and Design Past Board Exam Series. This is episode number 25 and maraming request no, para dito sa specific problem na to na unang lumabas noong November 2023 Civil Engineering Board Exam. Na parang lumabas din ito similar sa problem na to noong April no 2024. So discuss natin. A cantilever beam BD rests on a simple beam AC as shown in the figure. Both beams are of the same material and are 75 by 200 millimeters in dimension. If they jointly carried a load P which is equal to 6 kilonewtons, and then you are given the dimension no na 2.4 meters yung A and then 1.2 meters yung B and then 2.4 meters yung S. Okay, so calculate the load carried by beam AC and then calculate the deflection at B and then calculate the maximum flexural stress developed in the beam AC. Okay, so let's visualize the problem. So if you look at the problem, itong BD will be a para siyang prop cantilever beam no kasi ito meaning this is a fixed support and then lumalabas yung pinagpatungan dito will be considered as a roller support no. So parang ganito yung visualization natin for beam BD. So we have a fixed support at B. Okay, and then let's visualize this as a roller support wherein this roller support will have hindi siya fixed no, hindi ito fixed. I mean hindi siya meron siyang potential displacement because originally this is actually a beam which is kaya ring mag-deflect no at that particular point. So ito ay D, ito ay B. Okay? Tapos merong load na in-apply dito sa dulo na 6 kilonewtons. Okay? So ang tanong sa atin, ano yung load na i-carry ng beam AC? So bali may reaction dito, siguro tawagin natin na reaction at B. Okay? To calculate that reaction, we have to also counter assess that with the beam AB. So pag tinignan naman natin yung beam ABC or AC na lang. So simply supported siya. Okay? So meron ditong reaction, nakalagay na actually reaction. Ito ay R1, ito naman ay R2. Okay? Tapos itong reaction na to, dito yan mag-exist sa B. So kung ito ay C, ito ay B, no? So dito siya. Okay, so ibig sabihin kung ano man yung RB na ita-transfer niya dun sa kabilang beam, will have a force acting on beam AC. So basically, ito yung tinatanong. Okay? Now, linawin na natin, hindi po ba ang sagot is 6 kilonewtons na rin? Total, naka-apply naman siya dito sa dulo ng cantilever natin. Well, that is correct if and only if this support doesn't yield or doesn't settle, no? Ang mangyayari kasi, ito kasing support na to, hindi talaga siya fixed na roller support, no? Dahil meron siyang chance na bumaba pa din kahit na meron itong reaction. Why? Because this is really, no? Point B of the simple beam AB. So alam naman natin na yung not AB but rather AC. No? So AC. Okay, na alam naman natin yung AC, meron niyang tendency na mag-deflect because of the applied load. So ibig sabihin magkakaroon dito ng deflection, no? So deflection sa B. So dahil magkakaroon diyan ng deflection, then itong beam na to magkakaroon din ng deflection. Okay, and yan din yung deflection sa B. Okay? So syempre dapat yung deflection dito sa beam AC and yung deflection dito sa free end ng beam BD should be the same kasi magkapatong lang sila eh. Kumbaga pag nag-deflect ito, yun din yung deflection mismo nitong beam na to.
Okay? So, paano natin kukumpitin yun, no? For the cantilever, so ito na lang. For beam, para malinaw, no? For beam BD, so di ba ang idea, kapag meron kang fixed support, tapos meron ka ditong downward force na 6 kilonewton, no? So, magkakaroon siya ng deflection, okay? Pero ibabalik yun nung reaction na to. Reaction sa B. So, parang mapupunta siya dito ngayon. Ito yung parang final location niya, no? So, ito, yung deflection, no? Deflection, gawa ng 6 kilonewton. Tapos, babalik ka to sa taas. Ito naman yung deflection dahil dun sa reaction sa B. So, ibig sabihin, yung matitira dito na deflection, lagyan natin ng ibang kulay, yung matitira dito na deflection, yan ngayon yung deflection sa B. So, ibig sabihin, yung deflection sa B ay equal lang sa deflection gawa ng 6 kilonewton minus yung deflection na gawa ng RB. Okay? So, ano ngayon yung computation natin dyan? So, as you can see, ito ay cantilever beam lang na merong free end, no? Or merong deflection sa free end. So, recall na lang natin dito na kapag meron tayong cantilever beam subject to a concentrated load at the free end, iba ang magiging deflection sa free end, dapat kabisado na natin, no? So that is PL cube over 3EI. Okay, where this is L, yung length ng beam. Okay? So basically that's the idea, no? So, ibig sabihin, we can now define the deflection of B to be equal to, so etong deflection na gagawin ng 6 kilonewton is basically 6 times L. Ano bang L na to? L is 2.4 meters. So, value L nito is yung S. Okay? Tapos dito naman, ito ay A na equal sa 2.4. Ito ay B na equal sa 1.2. Okay? So, ang length natin is 2.4 cube over 3EI. May natin lagyan ng value yun. Minus, ito naman is ganun din. Baliktad nga lang, pataas nga lang. At yung i-apply na force sa free end is RB. Kaya magiging RB times yung length ay 2.4 cube pa din over 3EI. So that will be the equation for the deflection of B when we analyze beam BD. Now, what about if we analyze beam AC, no? What about if we analyze that? Well, eto, meron ng derived equation actually, no? So, merong derived formula dyan. Deflection daw sa B, no? Dun sa kung saan man yan, no? For this particular beam, kunwari, etong, yung force kung saan mo in-apply ay nasa A distance mula sa left support, and at the same time, it is at the B distance from the right support, and then tawagin ko ito na P. Kunwari, palitan natin ito ng P, no? So, ito ay A. Ito ay B. Okay? So, ang general formula niyan, dito muna natin ito. So, ang general formula ng deflection, doon sa kung saan siya naka-apply ha, hindi ito yung maximum formula guys. I mean, hindi ito yung maximum deflection. Ito lang ay deflection sa ilalim ng concentrated load na naka-apply sa simply supported beam. No, at a distance A from the left and B from the right. Tapos yung span niya, kunwari, ay L. Okay? So, the formula is P A squared B squared over 3L EI. So, that's the formula. Okay? So, yung iba, ang kinakabisadong formula, no? So, P AB over 6, okay? 6L times A squared plus B squared minus L squared. So, iba, ito yung kabisado. Pero parehas lang yan. No? Parehas lang yan. Okay? So, basically, kung alam mo to, masasagot mo na yung problem. Kung alam mo to. Paano kung hindi mo alam? Diba? Yun yung tanong. Always go back to the basics. No? So, ngayon, papakita ko, before ko gagamitin ito, papakita natin kung paano ba yan kukunin. No? So, siguro dito muna tayo sa next page. So, lagyan natin derivation of the deflection at B. No?
we can use any method pero I prefer to use here double integration method. Okay, so ito kunwari yung beam. Simple supports yan. Tapos andito yung force P. May distance na A sa kaliwa at B sa kanan. Okay, so pagka nag-moment tayo, ang magiging reaction dito sa kabila ay equal sa PB over L. No, pag nag-moment ka, no, so didiretsuhin ko na lang. And then dito naman, yung magiging reaction sa kanan is PA over L. So, pakita ko lang, no? Bakit naging ganito to? Pag nag-moment ka dito, ang magiging moment nito ay P times A. Tapos, ang magiging moment nito ay R2 times L. So, pagka in-equate mo yon, di-divide mo yung L, kaya napunta dito. No? Kaya naging PA over L kaagad siya. Okay? Tapos, ang gagawin ko, di ba pa sa double integration method, magka-cut ka lang, no, at distance x from the left. Okay? And then, kunin mo yung moment equation nito. Yung moment dyan. Okay? So, yung moment daw na yon ay equal lang sa EI y double prime. So, ano yung moment dito? So, we have itong force na to. So, okay, so I mean itong PB over L. So, itong PB over L, iikot, no? Okay, so that would be PB over L times X. Okay, yung distance natin is X. And then yung P, iikot din. Pero counterclockwise. So P, ang moment arm natin, take note, is this distance, which is X minus A. So we have X minus A. So yan na ngayon yung moment equation natin. No? And then integrate lang natin yan one time. So we will have PB over L. Tanggalin ko na itong gantong, gawin ko na lang siyang parenthesis. Total X naman yan. Magiging X squared over 2. No? Pag in-integrate, minus, ito naman, pag in-integrate, magiging P X minus A squared over 2. Tapos may constant tayo. Dito tawagin natin na C1. Next, pag in-integrate natin ulit, we will be able to derive yung elastic curve na. No? So wala na itong prime. So we will have PB over L times X cubed over 6 minus P times X minus A cubed over 6 plus C1X plus another constant. Okay? And now, let's solve for those constants. So, ang boundary condition natin, ito. Ito yung unang boundary condition natin. So, ibig sabihin, just sa boundary condition na yan, boundary condition number 1. Okay, sa location x is equal to 0, dapat yung deflection ay 0. No? So, from here, kapag sinabi-shoot natin dito 0, o 0 na to, pag nilagay mo dito 0, 0 na rin yan lahat. Pag nilagay mo to 0, 0 na rin to. So, yung C2 natin, lalabas lang na 0. Okay na. Next, another boundary condition, yung kabilang dulo. Ito naman, boundary condition number 2. So, sa boundary condition number 2, so, at x is equal to L, y is also 0 kasi yun ay support. So, we will be able to solve for C1. So, substitute natin. So, EI times 0 is equal to PB over L times L cubed over 6 minus P times L minus A cubed over 6. Take note, itong ano na to, itong parenthesis na to, ibig sabihin na to, singularity function. Ibig sabihin, kapag ang nilalaman nito ay negative, 0 na to. Pero di ba yung L naman ay mas malaki sa A, kaya definitely ito ay positive. Kaya gagawin ko na lang siyang parenthesis. Okay? And then plus C1 times L. And then let's solve for C1. No? 0 lang naman to lahat. 0 lang naman yan lahat. Okay? Pag sinolve natin yung C1, ito simplify muna natin. Magiging squared na lang yan pag kinancel mo dito. Okay? Tapos, pag tinranspose natin sa kabilang side ng equation, no, ito ang magiging positive. Di ba? Sa magiging positive ito. Sa magiging P, L minus A cube over 6. Okay? And then ito naman magiging negative minus P, B, L squared over 6. Okay?
Now, I also want to point out, no? Lagyan na natin dito. Note, hindi ba yung L minus A ay equal lang sa B? Kasi 'di ba, A plus B is equal to L. 'Di ba ito 'yun? A plus B equal sa total span. So ibig sabihin, yung L minus A equal lang din sa B. Okay? So pwede na natin 'to palitan ng B. Okay? Tapos also, may L dito kanina. 'Di ba may L dito? Itong L na 'to nandito 'yan eh. So para matanggal na 'yan diyan, divide na natin doon. Okay? So divide na natin. Lagyan na natin dito L, L. Okay? Now, C1 will turn out to be P, B cube over 6L minus PB. Take note, magka-cancel naman to. L squared, tapos itong L na to. So magiging PB over 6. So yan ngayon yung constant natin na C1. Okay? So therefore, our equation for the elastic curve will be equal to PB over L, x cubed over 6. Second term is minus P, ano yan? X minus A cube over 6 plus C1. Ito yung C1. Ayan. So that is the equation of our elastic curve. Okay. So ngayon, because, kumbaga, ito na yung deflection equation natin, ano? EI delta. Yan din yun, no? So ngayon, kung gusto kong kumputin ay EI delta sa B. Okay, di ba pag sa B, kung ang gusto mo is nandito mismo sa point na to, yung x natin equal mismo sa A, no? So ibig sabihin, sa EI delta B, x is equal to A. So substitute lang natin. So ibig sabihin, yung EI delta B is equal to P B A cube over 6L minus, pansinin nyo to, kung ito ay gagawin kong A minus A is 0. So magi-0 na to. Okay, and then plus, we have here PB cube over 6L minus PB over 6. Tapos lahat ng to, x is equal to A, so times A. Okay, and from here, it's all about simplification. So we have P, A cube B over 6L plus, distribute natin yung A, P, AB cube over 6L minus P, AB over 6. And then take note, we have here a common factor. No? Ang common factor natin dito is meron tayong P sa lahat, meron tayong A sa lahat, meron din tayong B sa lahat, tapos meron tayong 6 sa lahat. Okay? Siguro isama na natin itong L. Labas na natin itong L, no? Okay, so we will have, ito, anong may iwan? Tinanggal mo yung P, tinanggal mo yung isang A, so A squared na lang. Tinanggal mo yung B, tinanggal mo yung C. So ito na lang yun, A squared na lang, no? Tapos dito naman, tinanggal natin yung P, yung A, tsaka isang B, so may maiiwan na isa pang B squared. Tapos over, tinanggal din natin tong 6L, so wala na yan, no? And then minus, tinanggal mo to lahat, no? Tinanggal mo to lahat. Tapos kung mapapansin natin, wala naman itong L. So para itong L na to, saan ito galing, no? So yung L na yan, dito yan galing. Okay, so para magkaroon ng L. Na kumbaga, para ang ginawa ko, para lang magkaroon to ng L, ito ay L, ito ay L. Actually, ano pala, no? Doon sa kabila, sa C, meron ako nakalimutan. Meron pala ditong isa pang L na natira. So, dapat pala ito ay merong L. So, ito ay merong L. Okay? So, ito rin. So, ibig sabihin, dapat pala ang nandito na inilagay natin, na meron ng L dito sa ibabaw kanina pa lang. So, ngayon, naglagay tayo ng isang L, magkakaroon na tayo na dito ngayon ng dalawang L. L squared na siya. Okay? So, para lang, ma-factor out natin itong L na to. So, ibig sabihin, yung L na may iwan dito is L squared actually. Ayan. No, actually, ito na yung sabi ko kayo ng formula. Ito. Ito na yun. Okay? So, ito, paano naging ganito? Well, ano lang yan? Simple lang yan. So, actually, ito na yun. Ano? Lagyan na natin. EI delta B. So, yan na yung deflection sa B. Okay?
Pero pwede pa natin yan pasimplihin, algebraically lang. Note lang, no? Na yung L, di ba equal nga sa A plus B? So, pwede ko itong palitan ng A plus B. So, we have A squared plus B squared minus A plus B squared. So, pag in-expand natin yan, okay, di ba square of the first term twice the product of the first and the second, tapos square of the last term. Tapos lahat naman sila negative dahil sa minus na to. Mapapansin nyo dito, magka-cancel yung B squared, magka-cancel yung A squared, at ang may iwan lang ay yung 2AB. Okay? So, sorry, nakalimutan ko yung 6 dito. So, kapag pinakita ko lang, PAB over 6L times negative 2AB. So, yung 2 na to, magka-cancel sa 6 na to, kaya may iwan dito ay 3. Tapos itong AB na to, mamumultiply sa AB, kaya magiging A squared B squared. So, actually, negative simply pertains to the um, direction of the deflection, which is downward. No? Pero ito na yun, EI delta. No, ito rin yun. Okay, so negative sign here pertains to downward. Okay? So, yan. So, dun galing yon. And actually, kung halimbawa, hindi mo to kabisado, okay lang, ano? Okay lang. Mag-ano ka na lang, double integration method. So, actually, pwede ka na maglagay dito ng values. Kanina pa lang, no? Lagay mo dito 2.4, lagay mo dito 1.2, lagay mo dito RB, no? In our case. And then, solve mo lang yung mga constant, tapos solve mo na ngayon yung reaction, I mean yung deformation sa B in terms of P. Okay, so gamitin na natin yan. Tukal, ano? So ano lang, no? Para lang malino, kaya ako pinakita yung derivation para alam natin kung kailan lang siya valid gamitin. So kailan siya valid gamitin? So this is the deflection under a single concentrated load. Okay, acting. Okay, a distance from the left support and b distance from the right support. Okay, on a simple beam. Okay, so it's very specific yung formulang to. Deflection siya sa ilalim ng load na nag-iisang load, no? Isang load lang na nasa simply supported beam na ang layo sa kaliwa ay A at ang layo sa kanan na support ay B. So para lang siya doon, wala nang iba. So ibig sabihin very specific itong formulang to. So hindi mo siya pwedeng gamitin sa iba. Okay, so kaya lang ito kumbaga um, um, worthy kabisaduhin sa mga panahon na ito is because lately lumalabas siya consecutively sa board exam. Kaya kung kabisado mo na ito, it will save you a lot of time in your computation rather than mag-derive ka pa ng formula. Pero pinapakita ko rin dito, what if hindi nga ganito yung configuration ng problem. Hindi ganito. So, ibig sabihin, kapag ganun, wala kang choice kundi gamitin yung basic concepts. So, pinaka-importante pa rin yung basic concepts kasi sila yung generic na formula. Kumbaga, pag sinabi mong generic, pangkalahatan para sa lahat ng klase ng load, lahat ng klase ng support, lahat ng klase ng beam. Okay? So, anyway, kung gagamitin na natin to, it will simplify a lot our computation. So, dito sa beam na to, lumalabas na yung deflection sa B ay equal sa, ito na yung gagamitin ko sa mas maikli. Reaction sa B, kasi yun yung mag-a-apply na force P, yung A natin ay 2.4 squared, yung B natin is 1.2 squared over 3 times yung span. O nga pala, yung span natin ay 2.4 plus 1.2, that is 3.6 meters. So 3.6 EI. Ayan. So, ang gagawin na natin ngayon, ito, i-equate natin dito. So, we will have RB
times 2.4 squared times 1.2 squared over 3 times 3.6 EI equals ito. Ayan. Okay, and as you can see, magka-cancel lang dito yung EI, kaya kahit wala tayo ng properties na yon, and we will be able to calculate for RB. Okay, so solve natin yung RB. So we have, so shift solve ko na lang, 2.4 squared times 1.2 squared over 3 times 3.6 equals 6 times 2.4 cube over 3. So don't worry about the units, same lang sila lahat, no? Meter tsaka kilonewtons. So kilonewtons yung magiging sagot natin dito. Minus yung RB times 2.4 cube over 3. Okay, at ang lalabas na RB ay 5.40 kilonewtons. So ito ngayon, yung force na nag-act sa beam AC. And our answer there will be letter C. Okay? And then in the second problem, determine the deflection at B. So hanapin naman daw yung deflection sa B. So dito, again, kung kabisado mo na nga itong formulang to, masasagot mo na kaagad kasi nakuha mo na yung RB. So bali yung sagot natin sa number 2, sa number 1, sa number 2 is gagamitin lang natin yung delta B is equal to RB times 2.4 squared times 1.2 squared over 3 times 3.6. Tapos kailangan mo lang ng EI specific, no? So sa problem na to, binigay naman yung E na 200 gigapascals. Okay, and then yung I, so sinabi naman na yung cross-section nito is 200 by 75. So we can calculate, no, yung moment of inertia ng cross-section. So BH cube over 12 lang. Okay, so yan lang. Plug in lang natin lahat. That will be the deflection at B. So, ito na yun. So, make sure lang na ano natin yung units, ma-convert natin lahat sa Newton and millimeter para yung magiging final answer natin is in millimeter. So, gawin na natin tong Newton. So, times 1,000 ako dito. Times, yung 2.4 kanina, gawin na nating millimeter. Tapos, ito rin, 1.2, gawin nating millimeter. Ay, na-cube ko yung isa. So, squared lang dapat. Over 3 times millimeter ulit to. Yung E natin, gawin nating megapascal, kaya mag-multiply ako ng 1,000. Tapos ito, okay na to, millimeter naman to lahat. Over 12. So the deflection here would be 0.39, no? 0.39. That will be our answer for number 2. So that is letter A. And then for number 3, determine the maximum flexural stress developed in beam AC. So hahanapin natin yung maximum. So take note lang na to find the maximum flexural stress, kailangan nating malaman ano ba yung maximum moment, 'di ba? Kasi 'di ba pag sinabi mong flexural stress, ano yun eh, MC over I. So kailangan mo lang yung M, no? So ano yung maximum moment? So para ma-compute 'yon, siguro separate na lang natin dito. So for number 3, so di ba ito yung beam AC. Okay, at nalaman na natin ngayon na yung reaction dito, I mean yung force dito is 5.14 kilonewtons. Ito ay 2.4, ito ay 1.2. So, pwede natin gawin is hanapin na lang yung reaction dito sa kaliwa, di ba? Di ba ang reaction dyan sa kaliwa, sabi ko PB over L. No? So, that would give me 5.14 times B over L. So that is 1.71 kilonewton. Okay, tapos ang gawin ko na lang, ika-cut ko to, cut, isolate natin to sa kaliwa, no? Ayun. Okay, so ito yung reaction natin na 1.71 kilonewton
ito ay 2.4 meters, tapos nandito yung load na 5.14, tapos andito yung maximum moment. Okay, sure tayo na nandyan yung maximum moment kasi wala namang ibang load eh. So yan na yun, nandyan na. Kasi ang magiging shear diagram nito, ganito lang eh. Ah, ah, aangat, bababa, aangat. Ito yung shear diagram. Eh di ba yung maximum moment nasa point of zero shear? Okay, so which is exactly kung nasaan yung load, no? So yun, nandun yung point of zero shear. So kaya sure tayo na nandun din yung maximum moment, no? So pag nag-moment tayo dyan, actually isa lang eh. Ano lang eh, 1.71 times 2.4. Yan na yun. So times 2.4 lang pala to. So we have 4.11. 4.11 kilonewton meter. So ngayon, masasagot na natin. FB is equal to MC. Ano yung C natin? So di ba ang cross-section nito ganito? So ito ay 75, ito ay 200, ito yung neutral axis. So yung C natin is 100. So 100 over I. Okay, so ito multiply nyo lang ng 1 million para maging Newton millimeter. Okay? And that will give us our flexural stress. So we have, itong sagot natin, multiply lang natin ng 1 million times 100 over yung I. Okay, and that gives us 8.23 megapascals. Okay, so mali ata yung choices ko, no? Pero this is the correct answer. So 8.23 megapascals. Okay, so well, that's how you solve this particular problem, no? So thank you for watching. Hopefully may natutunan. Kung may question, just comment down below and try nating sagutin. And kung may request, always ano lang, comment lang din kung ano yung particular problem na gusto nating i-solve for our next episode. Okay, so maraming salamat and I hope to see you on the next video.